Test Reviewer Term 1 Makabansa 3 Ano ang tawag sa pag-aaral ng mga mahahalagang pangyayari na naganap sa isang komunidad sa paglipas ng panahon? A. Heograpiya. B. Kasaysayan. C. Klima. D. Populasyon. Ang tamang sagot ay letter B, kasaysayan. Ang tawag sa mahahalagang pag-aaral sa pangyayari na naganap sa isang komunidad sa paglipas ng panahon. Alin sa mga sumusunod na transportasyon ang karaniwang ginagamit ng ating mga ninuno noong unang panahon bago nauso ang mga kotse? A. Bangka. B. Eroplano. C. Kalesa. D. Motorsiklo. Ang tamang sagot ay letter C, kalesa. Ang karaniwang ginagamit ng ating mga ninuno noong unang panahon bago nauso ang mga kotse. Ano ang tawag sa mga kalsadang yari sa lupa at bato na karaniwang makikita sa mga komunidad noon? A. Daang bakal. B. Daang lupa. C. Karetela. D. Semento. Ang tamang sagot ay letter B, daang lupa. Ang tawag sa mga kalsadang yari sa lupa at bato na karaniwang makikita sa mga komunidad noon. Paano mo maipakikita ang paggalang sa mga makasaysayang pook o bantayog sa inyong lugar? A. Huwag sulatan o dumihan ang mga ito. B. Maglaro ng habulan sa paligid ng bantayog. C. Kumuha ng bato mula sa gusali bilang alaala. D. Itapon ang basura sa likod ng makasaysayang pook. Ang tamang sagot ay letter A. Huwag sulatan o dumihan ang mga ito. Ano ang pangunahing kahalagahan ng pag-alam sa kasaysayan ng sariling komunidad para sa isang mag-aaral? A. Upang makapasa sa pagsusulit. B. Upang magkaroon ng maraming kaibigan. C. Upang maipagmalaki ang sariling pinagmulan. D. Upang malaman kung sino ang pinakamayaman sa lugar. Ang tamang sagot ay letter C, upang maipagmalaki ang sariling pinagmulan. Bakit mahalagang itago at pakaingatan ang mga lumang larawan ng ating komunidad? A.
para may maipakita sa mga bisita. B. Para hindi masayang ang mga ito. C. Upang may basihan tayo sa mga pagbabago. D. Upang malaman natin ang itsura ng lugar noon. Ang tamang sagot ay letter C, upang may basihan tayo sa mga pagbabago. Ano ang tawag sa mga kwentong nagpasalin-salin mula sa mga ninuno na nagpapaliwanag kung paano nagsimula ang pangalan ng isang lugar? A. Alamat. B. Balita. C. Diksyonaryo. D. Encyclopedia. Ang tamang sagot ay letter A. Alamat. Alamat ang tawag sa mga kwentong nagpasalin-salin mula sa mga ninuno na nagpapaliwanag kung paano nagsimula ang pangalan ng isang lugar. Kailan karaniwang ipinagdiriwang ang pagkakatatag o ang anibersaryo ng isang bayan o lungsod? A. Araw ng mga patay. B. Bagong taon. C. Pasko. D. Piyesta opisyal. Ang tamang sagot ay letter D. Piyesta opisyal. Sino sa mga sumusunod ang pinakamainam na tanungin kung nais mong malaman ang pinagmulan o kasaysayan ng inyong barangay? A. Bata. B. Dayuhan. C. Matatanda. D. Pulis. Ang tamang sagot ay letter C. Matatanda. Ang pinakamainam na tanungin kung nais mong malaman ang pinagmulan o kasaysayan ng inyong barangay. Ano ang tawag sa isang gusali kung saan itinatabi o ipinapakita ang mga lumang kagamitan at mahahalagang bagay na bahagi ng kasaysayan ng isang lugar? A. Aklatan. B. Museo. C. Ospital. D. Paaralan. Ang tamang sagot ay letter B. Museo. Museo ang tawag sa isang gusali kung saan itinatabi at ipinapakita ang mga lumang kagamitan at mahahalagang bagay na bahagi ng kasaysayan ng isang lugar. Suriin ang mga sumusunod na aspeto ng komunidad. Alin sa mga ito ang kadalasang nananatili o hindi agad nagbabago sa kabila ng paglipas ng panahon? A. Kultura. B. Teknolohiya. C. Tirahan. D. Transportasyon.
Ang tamang sagot ay letter A, kultura. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng epekto ng mabilis na pagdami ng tao sa isang komunidad? A. Pagdami ng mga parke. B. Paglawak ng mga sakahan. C. Pagdami ng mga sasakyan at traffic. D. Pagbaba ng presyo ng mga bilihin sa palengke. Ang tamang sagot ay letter C, pagdami ng mga sasakyan at traffic. Ang inyong komunidad ay dating malawak na sakahan, ngunit ngayon ay puno na ito ng mga bahay at tindahan. Ano ang ipinapahiwatig nito? A. Nagkaroon ng pag-unlad sa lugar. B. Nawala ng pagkain ang mga tao. C. Ayaw na ng mga taong magtanim. D. Lumipat na ang mga magsasaka sa ibang bansa. Ang tamang sagot ay letter A. Nagkaroon ng pag-unlad sa lugar. Maraming kalye sa inyong komunidad ang binago ang pangalan mula sa dati nitong tawag. Bakit karaniwang ginagawa ang ganitong pagbabago? A. Dahil sa batas. B. Upang komite. C. Upang maging bago. D. Upang parangalan ang mga bayani. Ang tamang sagot ay letter D, upang parangalan ang mga bayani. Sino ang tinutukoy ng mga unang tao na naninirahan at nagtatag ng mga pamayanan sa ating bansa? A. Amerikano. B. Espanyol. C. Hapon. D. Katutubo. Ang tamang sagot ay letter D, mga katutubo. Ang unang taong naninirahan at nagtatag ng mga pamayanan sa ating bansa. Alin sa mga sumusunod ang madalas na matatagpuan sa sentro ng komunidad noon pa man hanggang sa kasalukuyan? A. Istasyon ng bombero. B. Mall. C. Palengke. D. Sinihan. Ang tamang sagot ay letter C, palengke.